matatagpuan dito tayo sa araw na naman na ating palagi nga pinagsasalu-saluhan. Araw po ng Sabado at ngayon ay buwan ng Oktubre, taong 2025. Mga kapatid, at tayo nasa oras ng alas 9. Ulit ko, araw na naman ngayong Sabado. At dito lamang sa araw na ito, oras tayo ay nagsasama-sama at nagbabahagi o naghahati-hati sa pagkain ng Espiritu na pinigay sa atin ng ating Panginoong si Isa o Ama. Ito yung sinasabi sa Ilocano na taraon ti kararwang ako na si Ilocano, pagkain ng kaluluwa. Yan yung mga salita ng ating Panginoong si Isa o Ama na dito sa huling araw ay dito lang ninyo matatagpuan sa programang ito, mga kapatid. Ito yung taas noo kong sinasabi sa sanglibutan na wala kang matatagpuan kasinungalingan dito, mga kapatid. Sa lahat ng mga nakikinig sa programang ito na ibinaba ng ating Ama ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, dahil siya lang ang lumikha ng lahat ng mga bagay, mga kapatid. At sa inyong lahat, saan man kayo naroroon, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, basta kayo nakikinig at nagpipilit na gawin, tuparin yung mga utos ng ating Panginoong si Isa o Ama na dito nyo lang matatagpuan. Nasa inyong lahat, mga kapatid, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Ayun, mga kapatid, tayo ay meron na ng mga uulit-ulitin ang mga mensahe dahil ito kinakailangan, mga kapatid. Kagaya nung nabanggit natin kanina, ito yung pagkain ng ating espiritu. At hindi lang espiritu, buong pagkatao natin, mga kapatid, kailangan ito ay kainin natin. Ibig sabihin ating tanggapin, mga kapatid. Kagaya rin ng ordinaryong pagkain o biyaya na tinatanggap natin sa araw-araw, kagaya nung yung isang pinaka-importante, yung bigas, di ba? Kanin. Kailangan araw-araw uulit-ulitin natin yan, nakainin at 3 beses sa loob ng maghapon, di ba? Ginagawa natin yan para tayo ay manatiling malakas, para may gamitin tayo sa araw-araw na ating pamumuhay, sa trabaho, mga kapatid. At walang pinagkaiba itong salita ng ating Panginoong si Isa o Ama na kailangan araw-araw, ulit-ulit natin sanang huwag kakalimutan na ating gagawin. Kaya tayo, wala tayong sinasayang na Sabado na kailangan may palaging mensahe na ipaparating sa lahat ng mga tao. Kaya nga tayo, ang programa natin ngayon, ang ilaw ng sanglibutan, at yung karagdagan pa ay ang may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig, mga kapatid. Napakahalaga yun. At sabi ng ating Panginoong si Isa o Ama, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao. Kaya kagaya ng binanggit natin kanina na paulit-ulit na kailangan ay ating itong mahinig sa araw-araw na pinaka-guide sa ating pamumuhay. Hindi lamang pagkain ang ating hanapin, hindi lang mga kayamanan na pambili ng pagkain. Ito yung number 1 sa lahat, mga kapatid.
natin sa kanyang dakilang pangako. Sa pamamagitan lamang ng pagtupad natin sa kanyang buong pautusan. At upang matupad nga natin yun, huwag natin kalimutan yung mga gawaan yun, mga kapatid. Ay hindi naman tayo basta-basta makakarating sa kanyang pangako kung hindi natin matutupad yung kanyang mga inuutos. Dapat natin talagang gawin. Yan mga kapatid, sana naririnig mo ako ang lakas na ulan. Wala tayong ano. Nakakaligtaan natin yung pinera ng gagamitin natin para pag-ulan. Malinaw na nagkakaintindihan pa rin tayo. Yun yung ano tawag doon, yung mic ba ang tawag doon. May ano na, mayroon na tayo kahit pwede na sa itong buwan na ito siguro kung natapos. Itong buwan na ito siguro ang gagamitin ganun para malinaw dahil ito'y panahon ng pamilya, tag-ulan na minsan na-eksakto sa ating ikita-kita na ganito nga umuulan. Baka mahirapan tayong makarinig kung nakita naman yun yung pagdinig natin. Ang verses na natin ngayon, hindi natin naman doon kumamit kanina 18 mga kapatid na 18 na ay 3 Sabado na ng buwan ng October. At sana magkaroon tayo dito na bago mabuo ng Sabat yung mic ay yung ampli nga ay na-schedule na natin. Kailangan din yung ampli. Mayroon tayong unting binubuo na gamit para malinaw yung makinig at umuulan mga kapatid. At ito yung yung buong tungkulin ng tao mga kapatid. Hindi lang yung pagtatrabaho ba, hindi yung paghahanap buhay lang, kabubuhay, kailangan natin gawin sa araw-araw. Yung iba, marami pa ininalaho pa pag sinasamahan ng pagyayabang, pagmamalaki, pagiging masuwayin, hindi na kakaganon, hindi na kakaganon. Kaya lang gusto na natin mapagpakumbaba tayo sa lahat ng kanyang itinag-uusap. Yun yung miksa para tayo ay makabitaw o tayo ay maitago sa tiyak na kapangamakan. Dahil tingnan nyo mga kapatid, yung sinasabi ng ating Panginoon sa isa na babaguhin niya yung lupa, pati langit, babaguhin niya. Dahil ang lupa ay nadumihan. Alam niyo ba yun, yung nadumihan, dinumihan ng tao. Kaya ang sanglibutan ay madumi, mga kapatid. Kaya kasabi na natin, huwag tayo matipag-ibigan sa sanglibutan. Dahil ito nga, sa sanglibutan natin ginagalawan ay nadumihan ng tao. Alam niyo, nagpadumi mga kapatid, yung pagsuway sa uso. Yung nagpapadumi ng ating ginagalawang lupa. Kailangan pa ba natin isa-isahin para tayo ay maunawaan natin kung bakit nagiging madumi yung lupa? Yung isa yung mga pagpatay, mga kapatid. Yung nagbububo ka ng dugo. Yung mga pakikiapig, pagnanakaw. Lahat ng uri ng paglabag sa utos, doon sa 10 utos mga kapatid,
lahat ng uri ng paglabag, yun yung nagpapadumi sa ating ginagalawan ngayon na lupa o isang libutan, mga kapatid. At magiging malinis lamang itong lupa na ito kung mabago. Kailangan itong baguhin. Kaya tingnan, inuunti-unti na ng ating Panginoong Pisa o na halos matunaw na yung lupa. Karami ng mga lugar ngayon na pag lumubog na sa tubig ay hindi na lumilitaw pa. Maraming mga bayan na ngayon na mga nakalubog na sa tubig at hindi na lumilitaw. Taon-taon, imbis na lumitaw, lalong lumalalim yung kanilang kinaroroonan. Dahil gusto nga ng ating Ama ay mabago na, malinis na, dahil ito nga yung panahon, ito na yung taon na sinasabi na, ito na yung ikatlong araw na sinasabi na nandito ngayon yung kanyang galit. May nababanggit pa siya na yung mabangis na galit ng ating Panginoon ay talagang darating. Kaya wala tayong ibang dapat gawin ngayon kung ito'y nakarating na sa inyo, itong programa ito ng ating Panginoong Pisa o Ama. Inuulit ko sa inyo na hindi ito kagaya ng mga nagbablog na tatlo yung hinihiling nila. Like, share, subscribe. Ito mga kapatid, isa lang hinihiling nito. Ito ngayon yung maliit na lingkod. Share lang. I-share nyo lang ito mga kapatid. Kahit wala na yung like, dahil hindi naman ito inilabas ng ating Ama para gawing negosyo. Hindi natin ito ginagawa para sa pagpapayaman. Kaya kahit sintabo, wala tayong sinatatanggap yan sa yan sa social media na yan. Kahit sintabo, mga kapatid, wala. Social media ang nakikinabang dito. Hindi kami. Dahil load kami ng load eh. Pag may nasira kami sa cellphone, binuli kami parang may bagamit. Pag pupunta ka ng bawat isa kung ano yan, pinag-uutos pa ng ating Ama ng mga bago na naman nagawain. Dahil araw-araw may dumarating na salita sa ahain na maliit na lingkod ang ating Panginoong Pisa o Ama kung ano mga dapat gawin. At yun lang ang pakiusap ng programang ito sa lahat ng nakikinig. I-share ninyo. Ay hindi nyo kilala, pag may nakita kayo, dapat pag-sharean, dapat pagpasahan. Ipasa nyo ito mga kapatid. Dahil yun din yung ginagawa namin dito. Para ang lahat, malayo man o sa ibang bansa, ay malaman nila ito. Dahil ito mga kapatid, para sa lahat ito ng tao. Wala itong binipili. May pinapahanap sa atin ng ating Ama kung sino-sino pa at nasaan pa yung ating mga tunay na kapatid. Ibig sabihin, pag tayo magkakapatid, iisa lang ang ating Ama. Iisa lang ang ating pinaniniwalaan, iisa lang ang ating sinasampalatayanan. At ang pangalan ng ating Panginoon ay isa lamang, mga kapatid. Ganun yung mga tunay na magkakapatid. Pinapahanap sa atin ng ating ano. At dahil nga dyan, simula pa noong 2017, hanggang ngayon, wala pa. Wala pang naidagdag. At may dumadagdag man, hindi rin kaya eh. Hindi tumatagal eh. Dahil paglalapit ka rito, may dadagdag ka rito at ikaw ay taga-sanglibutan, mga kapatid. Hindi ka tatagal dito. Dahil ang lahat lang ng nananatili dito ay taga-langit, mga kapatid. Hindi kayang manatili dito ang taga-sanglibutan, mga kapatid. Taga-langit lang ang nakapagtityaga dito.
Dahil napakaraming ipinagbabawal dito na hindi kayang gampanan ng taga-sanglibutan. Napakarami. At yun ay malalaman mo lang na aktual kung kayo ay kusang lalapit dito. At ito, mga kapatid, inuulit ko naman, iwan ko ilang beses na. Ito ang buong katungkulan ng tao sa panahon ngayon na pinagtatalunan ito ng karamihan. Yung iba na hindi na sila naniniwala sa 10 utos, may malaking relihiyon dyan na sinasabi ay aariin ka lang ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Maganda rin yun, mga kapatid. Yung may relihiyon talaga, na pananampalataya lang ang kanilang pinatutukan. Pero ano ba yung dapat sampalatayanan ng tao? Dahil maraming pananampalataya, mga kapatid. Sa tatay mo, pag naniniwala ka, pananampalataya yun eh. Pag nagtitiwala ka ng lubos sa tatay mo, o kapatid mo, pananampalataya yun, mga kapatid. Ipaglalaman mo ng patayan, dahil naniniwala ka sa kanya. Ipinagmamalakakit mo siya. Yun ay isang puri ng pananampalataya, mga kapatid. Alam niyo ang sinasabi ng ating Panginoon Isa Ama, na dapat ang palatayanan ay yung pangalan ng ating Panginoon dito sa huling araw, mga kapatid. Dahil meron siyang bagong pangalan na yun ang dapat nating palatayanan. Hindi yung pananampalataya lang. May maraming klase ang pananampalataya. Kung ang itinuturo ng iyong founder ay hindi ipinag-uutos ng ating Panginoong si Isa at yun ay iyong sinampalatayanan, ang founder mo ang sinampalatayanan mo, hindi ang ating Panginoong si Isa. So sa Biblia, mga kapatid, huwag sabihin kanino man na ang ating Panginoon ay Kristo. Malinaw, palagi natin binabanggit ito. Ngayon, sino ang nangangaral na ang Panginoon ay Kristo? So, halos lahat. Halos lahat. Ay pwera lang kami, mga kapatid. Hindi Kristo ang Panginoon namin dito. Ang Panginoon namin dito si Isa. Sinawa. Dahil yun yung nakasulat eh. Kung bago ka pa lang dito, ituturo ko sa iyo, mga kapatid, kung ngayon ka lang nagawi sa programang ito, ang pangalan ng ating Panginoon ay si Isa. Kung siya ay naghari na sa ating puso at isip. Andun sa Zacarias 14:9. Inuulit ko. Zacarias 14:9. Basahin mo dun, kapatid. Kung ikaw ay bago lang nakikinig dito. Ngayon mo lang ito napakinggan. Saka ka mag-message sa akin kung ano pa yung mga karagdagan nun. Dahil dito nga, sa lahat ng relihiyon na tama, ito ang number 1, mga kapatid. Ito yung kahuli-hulihan at kauna-unahan. Sa lahat ng relihiyon, ito ang huli. Kagaya ng nakasulat, mga kapatid, may mga mauuna na mahuhuli at may huli na siyang mauuna. Nangyayari ngayon dito yon, mga kapatid. Dahil kami ang kahuli-hulihang relihiyon. O tayo, kung ikaw ay naniniwala dito. Para maganap yung kasulatan na may mga huli na sila ang mauuna. Naniniwala ka ba doon, kapatid? Ikaw ay ngayon lang na kikinig dito. Ay gamitin mo yung pangunawa mo. At ano man yung mga problema mo sa buhay, ay huwag mo nang dalahin sa pakikinig ng programang ito. Huwag mong dalahin dito. Iwaksi mo muna, balikan mo na lang mamaya pag natapos itong programang ito. Ay focus ka lang sa pakikinig dito, mga kapatid, para malubos ang iyong pangunawa. Mabuo ang iyong pangunawa, mga kapatid. Dahil ang ating Panginoong si Isa, ito yung kanyang mga turo. Nabasahin natin doon sa Kawikaan
2:1 hanggang 6. Basahin natin ang saan yung kawikaan. Yan ay nasa bago ay pagkatapos nung awit at yun, siya nawa. 2:1 hanggang 6. Wala tayong ibang ginagamit na turo dito mga kapatid o iniaaral. Lahat ating natin binabanggit, hinahango natin sa banal na kasulatan. Dahil pag hindi nagaling dito sa banal na kasulatan ang ituturo mo ng mga aral sa tao, yan ay galing na sa masama mga kapatid. Pag hindi na lang galing sa banal na kasulatan, pag ituturo mo, lalong-lalo na patungkol sa relihiyon mga kapatid. Ano yung nabanggit natin dapat natin basahin kanina? Kawikaan 2:1 hanggang 6. Pakinggan natin mga kapatid at atin ding basahin kung kayo may Biblia. At kailangan din kung makikinig ka dito, meron kang bullpen at papel na pagsusulatan ng ating mga nababanggit na mga talata at kapitulo, bersikulo sa Biblia mga kapatid. Para kung makita mo ako, kung wala kang sariling cellphone o nakikipanood ka lang, ay kung gusto mong itanong sa akin, yung mga nabanggit dito, ating binabasa, ayun, open. Kung may cellphone ka nga, message ka na lang. Kung ano yung hindi mo naunawaan sa ating mga nababanggit sa Biblia. Yan nga, simulan natin, Kawikaan 1 hanggang 6. Ito yung Kawikaan 2. ay Kawikaan 2, tama. Kawikaan 2:1 hanggang 6. Ito yung turo, dapat natin talagang pagtutupang mabuti. Nako, kadami ngayon mga kapatid ang nagbubuntong hininga, kadaming nahihirapan, karaming namamatayan. May sabay-sabay na yung kanilang 3 anak, sabay-sabay na namatay. Sa kwan yun, sa sunog naman yun. Pero mo yung bahay na nasunog, 600 na bahay, sabay-sabay na sunog. Ilang daang tao yun. Ilan ang nakatira sa isang bahay mga kapatid. Kung mga paupahan yun, di marami. Ngayon, nasa trabaho yung anak, yung tatay, yung nanay. Ngayon, yung 3 anak lang ang naiwan. Mayroon din namang pinaghabilinan ng mga tiyuhin. Kaya lang may ginagawa rin doon sa baba. Nasa ikalawang palapag ata sila yung 3 anak. Sumiklab ang sunog, ay tupok nga yung ikalawang palapag. Nandun yung 3 bata. Yun yung isang masakit na nangyayari sa magulang, yung mamamatayan ka ng anak. Yung isa nga lang masakit na, yung pa kayang 3 malalaki na, gaano kahirap mag-alaga ng bata hanggang sa lumakan. Ang sakripisyo, kayong 2 mag-asawa, sakripisyo nila matindi. Ay malaki na, nautusan na. Tapos sabay-sabay lang kinain ng apoy mga kapatid. May paraan mga kapatid para hindi natin maranasan yung ganyan. Ang ako ng atin ang kaligtasan sa lahat ng sumusunod. Kapahamakan sa lahat naman ng sumusuway. Kaya basahin natin itong Kawikaan 2:1 hanggang 6. Tingnan natin kung anong laman ito. Anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita at tataglayin mo ang aking mga utos na anupat iyong ikikiling ang iyong pakinig sa karunungan at ihihilig mo ang iyong puso sa pag-unawa. Oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay. May pagbubulay kasi tayo mga kapatid tuwing unang Sabado at yung mangyayari naman sa November, anong pizza kaya yan? November 1. Yun.
yun yung panahon na naman ng pagbubulay, mga kapatid. At itataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa. Kung iyong hahanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago, kung magkagayoy iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Para madagdagan yung ating karunungan at pangunawa, pakinggan natin yung kanyang mga salita. Dahil nandun sa 6, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan. Sa kaniyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Di ba mga kapatid, para pala tayo ay magkaroon ng karunungan, kaalaman at pangunawa, kailangan nakabantay tayo sa bibig ng ating Panginoon sa isawan. At yung bibig niya, mga kapatid, nandito sa banal na kasulatan. Kung ano yung mga utos niya dito, galing yun sa kanyang bibig. Kaya paulit-ulit natin sinasabi dito, ang may pakinig na dapat, ipangdinig ay makinig. Dahil lahat ng naririnig natin dito mga aral ay nagmumula sa bibig ng ating Panginoon. Na siyang nagbibigay sa atin ng karunungan, kaalaman at kaunawaan, mga kapatid. Siyempre pag may kaalaman tayo, may karunungan tayo, may pangunawa na tayo, malalayo na tayo sa kapahamakan. Dahil nauunawaan natin kung nasaan yung kapahamakan. Marunong tayo, nalalaman natin kung sino ang aabutin ng kapahamakan, mga kapatid. Di ba yung kapahamakan nasa mga makasalanan? At yung mga kaligtasan nasa mga masunurin mo. Kaya kailangan maging masunurin tayo, mga kapatid, sa utos ng ating Panginoon. Sisaw ang kagaya ng nandun sa Ecclesiastes 12:13. Kita nyo, mga kapatid, barahin natin yung Ecclesiastes 12:13. Ano ba ang kwento? Mga ngaral. Nakuha nyo na. Sinawa. Ecclesiastes, mga ngaral, 12:13. Tandaan natin mabuti ito, mga kapatid. Basahin na natin. 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay. Ito, wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Bakit binanggit yun, mga kapatid? Dahil dito sa programang ito, lahat ay maririnig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Ibig sabihin, marami. Mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito pala yung ano? Ito yung dapat nating unahin sa ating buhay. Dahil buong katungkulan ng tao ito eh. Yung pagsunod sa kanyang utos, mga kapatid. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ngayon, mga kapatid, tingnan natin yung ating sarili. Tanungin natin ang ating sarili kung sinusunod ba natin ang kanyang mga utos. Na siya natin tungkulin pala, mga kapatid. Tungkulin pala natin
na sundin ang buong utos. Alam natin sa ating sarili kung tayo sumusunod o hindi. Di ba? Alam natin yan dahil sarili natin eh. Ngayon, basahin mo yung 10 utos. Kung hindi mo pa alam kung ano yung buong kautusan, ang kanyang mga utos ng ating Panginoong si Isaw Ama, doon ka sa Exodo 20, mga kapatid, basahin mo yun. Yung 10 utos nandun. Ito ay paulit-ulit lang nating sinasabi at sa iba't ibang paraan, mga kapatid, na pinipilit ng Espiritu Santo na sumasa akin at sumasa ating lahat kung ito ating nauunawa. Pinipilit niya na ating sundin ang buong kautusan. Dahil ito kababanggit lang natin, ito ang buong katungkulan ng tao. Wala tayong dapat ipagyabang dito, mga kapatid. Sabihin natin, hindi ko na kailangan sumunod sa 10 utos dahil mayaman na ako. Hindi ko na kailangan sumunod sa 10 utos dahil malakas naman ako. Gwapo naman ako. 4 naman yung asawa ko. Marami naman ang lupa ko. Maraming sasakyan ko. Dapat bang ikatwiran kaya yun, mga kapatid? Ako naman ay abogado, ako naman ay engineer. Diba? Baka yung iba, ganun yung iniisip. Hindi na kailangang sumunod sa utos ng ating Ama dahil tinatamasa na nila ang lahat ng kasaganaan ng buhay. Kung gusto nilang pumunta ng ibang bansa, marami naman silang pera, makakarating sila. O anong oras nila gustuhin. Pero mga kapatid, pagdating ng parusa ng ating Ama, pipiliin lang ng ating Ama kung sino yung hindi tatamaan ng parusa. Paano na pipiliin, mga kapatid? Dahil lahat ng sumusunod sa ating Panginoong si Isaw Ama, minamarkahan niya, mga kapatid. Kaya alam niya kung sino yung tatamaan ng kanyang mabangis na galit. May marka. Napakahalaga yan, mga kapatid, yung marka. May tatak sa noo at sa kanang kamay, mga kapatid. Hanggat hindi pa nahuhuli yung lahat, mga kapatid, hindi tayo magsasawa na magpaparating sa sanglibutan ng mga mensahe nito. Dahil nung mga nakaraang Sabado, pirata nung Sabado, nabanggit natin, unang Sabado ba yun, na nakakalungkot na mangyayari bago maniwala ang tao dito. Ilang libo yung nabanggit? 7,000. 7,000 ang kailangang mamatay dahil sa lindol para tatawag at maniniwala dito mga tao. At hindi pa natin sure kung ilan lang sila. Pero may magbabiral, mga kapatid, na maniniwala dito. Dahil yung nakasulat eh. Kailangan muna may mamatay na 7,000 katao. Sa lindol Sa lindol yun. Hindi natin alam kung ano, kung iba yung mamamatay pa sa mga sakit. At yung mga may mga ano yan, yung mga gira na yan, maraming nadadamay, mga kapatid. Hindi kasama, ang binabanggit doon, sa lindol lang. Sa lindol lang yun. 7,000. Bakit kaya 7,000? Meaningful kasi yan, mga kapatid, yung 7. Ay, itong inyong abanding food, mga kapatid, nakalagay sa akin yung 7. Kapito ako. Ay, 6 kami, ewan ko. Ay, parang naghihingalo yung iba. Hindi
Hindi ko pa sure, pero ramdaman ko lang. Hindi sila ano, lubos na sumasampalataya. Nakikinig din. Nung una, interesado na sila ay maibilang sa 7 mata, sa 7 tatak. At 7 ilawan, pero nung tumatagal na dahil ang utos ng ating Ama ay dadalisayin ko kayo, nakagaya ng pagdadalisay sa ginto. Alam niyo yung paraan na gano'n mga kapatid, susubukin tayo sa lahat ng uri ng pagsubok. Pag hindi ka bumitaw, manatili ka lang. Ang sabi sa banal na kasulatan, ang magtiis hanggang wakas, sila lang ang maliligtas. Siya nawa. Ay, doon ka palang tatamaan ng pangako. Pero pag andyan ka palang sa kalagitnaan, bumibitaw ka na, kagaya nung kanta, sumisigaw ng gusto ko nang bumitaw. May ganun. Hindi man mabanggit pero maramdaman mo sa pagsunod. Iba yung sinusunod, yung sanglibutan. Ang laman kasi ng sanglibutan, mga kapatid, napakarami. Mga gawain sa sanglibutan, ako. Yun yung sumisira sa buong kautusan, mga kapatid. Yung mga gawain natin ginagising. Kaya pinag-uot sa banal na kasulatan. Huwag kayong maging gaya ng inyong mga magulang. Ang gayahin natin ng ating Panginoong Sino. Huwag yung ating mga magulang. Anong napulot natin sa ating mga magulang, mga kapatid? Kaya ko rin, may magulang din ako. Alam niya yung 10 utos pero hindi niya isinuro sa amin kung paano ganapin. Kaya tinawag na ako ng aking Panginoong si Isa. At Panginoon din nating lahat. Kung ano yung inuutos niya, yun na lang. Ay yung mga naman ako sa ating magulang. Yung pag kami siya, inigarin din siya eh. Natutunan ko rin yun. Pag-iinom. Pero yung sugal, ewan ko kung naranasan ko, parang wala akong matandaan. Ayan o. Wala, parang hangin lang na dumaan sa akin, lumipas. Tumama din sa akin pero hindi nag-steady. Dahil lang gusto ng ating Ama na mag-steady sa bawat isa sa atin, ay ang kanyang mga utos. Siya nawa. Wala nang iba. Dahil nga ayaw ng ating Ama, tayo mapahama. Pag sumuway ka sa kanyang utos, kapahama ka na. Ang darating sa iyo, ikaw ay susuway. Ngayon, ang ating Panginoong si Isa Ama dito sa huling araw ay ibinubunyag na ngayon, inihahayag niya sa pamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari. Ibinubunyag na niya dito ngayon sa huling araw yung mga gawaing masama at yung mga gawaing mabuti. Hindi pwedeng paglahukin mga kapatid, yung masama at mabuti. Kagaya nung anong tawag yun, yung basurahan. Diba? Ilang klase yung basurahan. 4 ata yun, o 5? 5. O, iba yung plastic. Iba yung, basta anong tawag doon? Segregate. Anong tawag doon? Segregation? Tawag doon? Pinagsasama-sama yung magkakaparehas. Yung papakinabangan, yung nabubulok, hindi nabubulok. Pakinabangan, hindi na dapat pakinabangan. Gayun din tayo. Hindi natin pwedeng paglahukin yung mabuti at masama. Kung mabuti ang gusto mo, sundin mo yung utos. Ating Ama. Huwag mong lalahukan ng masama, ayaw niya. Kaya sabi niya, kung ikaw ay malamig, magpakalamig ka. Kung ikaw ay mainit, magpakainit ka. Dahil kung ikaw ay maligamgam lang sa kanyang pakilasa, isusuka ka niya. Siya nawa.
hindi ka natatanggapin, mga kapatid. Kaya kailangan sulit tayo. Kaya nga buong kautusan ng tao kailangan nasa atin. Na siyang buong katungkulan ng tao na dapat ganapin. O, baka nagsasawaan na kayo sa pakikinig ng ating munting programa na wala kang ibang maririnig dito kundi ang pagsunod sa utos eh. Dahil yun kasi ang gusto ng ating Ama, maligtas tayong lahat na sumusunod. Dahil nilikha niya tayo, nanghihinayang siya ng kanyang nilikha ay mapupunta lang sa wala. Masasayang ang kanyang pinagpaguran. At kagaya ng ating nabanggit sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa, ipinapahayag na ngayon kung ano yung kung nasaan yung masama at nasaan yung mabuti. Dahil sa bawat pagsuway, inuulit na naman natin, ay may tatanggapin ka naman na kaparusahan. Mapalad ka lang kung ikaw ay pagagalitan lang. Maswerte ka. Kapag hindi na umimik, palo na ang dumating, ayun yung mas masakit. Kaya hanggat pinapagalitan pa lang tayo, pag-aralan na natin sumunod, huwag natin antayin yung palo. Kaya mas masakit yung palo. Kaya hanggang pinapagalitan ka, pag-aralan mo mabuti. Kung ano ang dapat gawin para huwag tumama sa iyo yung galit. Yung sermon. Dahil pag palo na ang tumama, naku, ay marami kang isasakripisyo doon. Marami. Marami pati ang apektuhan. Pag palo ang tumama. Kaya sabi ng ating matatanda din noong araw, nangangaral sila, narinig ko rin. Ang taong ayaw mapagalitan, iwasang gumawa ng ikagagalit. Siya nawa. Kung ayaw mong mapagalitan, inuulit ko mga kapatid, iwasan mo yung ikagagalit nila. Huwag mong gawin. Huwag mong kontrahin, yun yung malinaw mga kapatid. Para huwag kang mapagalitan. Nakatatak sa isip ko yun, yung sinabi sa akin yung amo kong matanda nun. Sinabi sa akin. Dahil tatlo kami lang tauhan na, pare-paras kami driver. Ako hindi lang umiimik pang sumisermon dahil yung dalawang kasakong driver kasi masyadong kung ano-anong pinaggagawa. Ako hindi lang umiimik. Dahil hindi na ako gumagawa na kagaya nila, pinipilit ko nila ako sumunod sa kanila. Kapag yan, mag-sermon na, panahon ng sweldo. Bago ibigay ang sweldo, sermon. Maganda rin yung yung iba, dadabog. Sabi nung iba, magpasweldo na kayo kung may susweldohin kami. Huwag kayong ngak-ngak na ngak-ngak. Kasi ganun lang. Mga tigas yung ulo nga. Doon siya nakagalit. Kung ayaw niyo mapagalitan, huwag kayong gumawa ng ikagagalit ko, ika nung matanda. Kaya kung hindi ka makatiis, yan na. Ba't ikaw umalis? Yan. Kung hindi ka makatagal, bakit hindi ka tumanggal? Yun, hindi siya sabi niya. Pag hindi ka na makatiis, umalis. Kung hindi ka makatagal, ikaw ay tumanggal. Yun yung sabi niya. Yun yung mga natutunan ko. Tama yung sinasabi. Kisa sa manatili ka na hanggang ka lang. Hindi ka naman sumusunod. Palagi ka nakisermonan, tapos palagi ka namang nagdadabog. Pagkatapos ng sermon, dabog. Pagkatapos ng dabog, sermon na naman.
panahon, siyempre magsasawa din. Magsasawa din yung nagsasaway. Eh, sabi nga, kasabihan natin, lahat ng bagay may katapusan, ika nila. May hangganan. Sabi lang, napupuno din yung salog. Napupuno nga yung drum, yung pakayang salog. Diba mga kapatid? At huwag na nating antayin yung masagad ang ating Panginoong si Isao Ama. Tayong nakakarinig ng mga salitang ito, ang mga utos ng ating Ama, ay tayo yung pinanghihinayangan niya. Kaya tayo binibigyan ng pagkakataon na mapakinggan itong programang ito dahil tinatawag niya tayo mga kapatid. At sana huwag maulit yung nakasulat sa lahat ng mga nakikinig. Dahil lahat ng nakikinig, yun yung mga tinatawag na nakasulat sa banal na kasulatan na marami ang tinawag, subalit kakaunti ang karapat-dapat sa pagtawag. Maraming tinatawag mga kapatid talaga. Pero kakaunti lang yung karapat-dapat sa pagtawag. Kaya pag tinawag ka at ikaw ay binigyan ng karapatan, magkaroon ka ng tungkulin. Ibig sabihin, meron kang dapat gawin, meron kang dapat ganapin, panindigan. Dahil pag pinanindigan mo, yung nagbigay ng tungkulin sa'yo, anuman ang mangyari, kadamay mo. Hindi ka niya pababayan. Kasama ka niya sa pagbaba at pagtaas. Sa hirap at sa ginhawa. Huwag nating pagpapalit kung sino-sino ka na hindi naman tumutupad sa utos ng ating Ama. Dahil sila, hindi mo sila kayang takbuhan. Sa panahon ng iyong pangailangan, hindi ka nila matutulog. Kaya walang ibang dapat mong pakinggan, sundin, at tulungan ay yung tumutulong din sa iyo, mga kapatid. At ito pa, yung kung bakit ginagawa ito ng ating Panginoong si Isao Ama, itong mga salitang ito. Dahil dito sa mga salita, mga kapatid, na walang gumagawa ng mabuti, mga kapatid. Nabasa nyo na ba ito? Sa mga baguhan pa lang na nakakarinig ng programa ito. Paniwalaan man natin ito o hindi, ay ito yung totoo. Hindi natin pwedeng baguhin ang mga salita dito sa banal na kasulatan. Kung ano ang nabanggit dito, yun na. Sabi nga sa Apokalipsis, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Basahin natin yung ano. Kaya binabanggit ito, itong mga utos na paulit-ulit. Nakasulat doon sa aklat ng mga awit, 14:1 hanggang 3. Kita niyo mga kapatid. Awit, atras tayo. Yan lang nandito tayo sa Ecclesiastes. Aklat ng mga awit, 14, diba? 14, 1 hanggang 3, mga kapatid. Kita nyo yung pamagat nito. Aklat ng mga awit, 14, 1 hanggang 3. Ang kamangmangan at kasamaan ng tao sa Pangulong Manunungkong awit ni David. Kita nyo mga kapatid. Ipinamukha, ipinakita sa atin at ating binabasa ngayon, babasahin
sa aklat ng mga awit kung ano ang uri ng kamangmangan at kasamaan ng tao. Ando sa uno, sa ibabaw ng uno. Ito yung awit ni David na Pangulong Manunugtog. Alam, kilala yan si David. Sikat na sikat. Ito mga kapatid, si Haring David. Ito yung tatay nila. Haring Salomon. Tama ba? Nawa. Ayan, si Haring David. Tatay din ito ni Haring Salomon na nag-asawa ng ilan ba, 1,000 at ang asawa nun, Haring Salomon. Na hindi dapat sana na ganun ang nangyari. Dahil ang utos ng ating Ama yung ang tao ng Diyos, ang lingkod ng Diyos ay asawa ng isang babae lamang. Ayan, maraming hindi rin tinupad ng mga utos yan. Si Haring Salomon sa kabila ng siya binigyan ng ating Panginoon si Isaw Ama ng napakatalino na pagdidesisyon. Talo pa niya yung mga abogado ngayon. Talo yan. Ang mga abogado ngayon naghahangad yumaman. Ito si Haring Salomon ay talagang sagad yung kayamanan niya. Hindi na siya naghahangad ng kayamanan. Dahil yung kayamanan ang pusang lumalapit sa kanya. Binigyan siya ng karunungan na ating Ama. Higit sa sino man na tao ng panahon niya. Kita nyo yung kamangmangan ng tao. Kaya paulit-ulit pala itong utos na dito sa programang ito ay ating maririnig dahil dito. Gaya ng binanggit natin, ano man yung mga nakasulat dito, ano man yung mga utos dito, hindi na natin ito kayang baguhin dahil bawal. Bawal dagdagan. Bawal din bawasan mga kapatid. Basahin na lang natin, unawain at ating tuparin mga kapatid. Aklat ng mga awit 14:1 hanggang 3, basahin natin. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Ano yung mangmang nagsasabi sa kanyang puso? Yung puso niya, kinakausap niya na wala daw Diyos. Sila'y nangapapahamak. O kita niyo mga kapatid, yung palang mga mangmang ay nangapapahamak. Sila'y nagsisigawan ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. O, doon yung sa mga mangmang, mga kapatid, yung mga mangmang, walang gumagawa ng mabuti sa mangmang. Ano nga naman, ang magagawa ng mangmang ay walang alam. Anong gagawin nun? Ang nakakagawa lang ng mabuti, yung marurunong, matalino, yung nakikinig at tumutupad ng mga utos, mga kapatid. Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit. Alam niyo tinutunghan? Yung, di ba nasa itaas, gumaganon siya o tumutungo. Ibig sabihin tayo nasa baba, tinitingnan tayo sa ibaba. Kaya sabi niya dito sa Diyos, tinutunguhan. Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Abay, dito pala sa atin sa lupa, nakatungo sa atin, ang ating Ama sa langit, hinahanap niya kung mayroong sino mang nakakaunawa. Kaya dito sa programa natin, ang may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig para magkaroon ng pangunawa. Dahil pag hindi ka marunong makinig, paano ka makakaunawa? Paano ka magkakaroon ng karunungan kung hindi ka makikinig? Kaya mahalaga ngayon yung pakikinig. Lalong-lalo na sa programang ito, mga kapatid. Number 3 na tayo. Silang lahat ay nagsihiwalay.
sila'y magkakasama na naging kahalay-halay. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Yung masasabi niyo dito, kapatid na nanonood at nakikinig. Wala kahit isa na gumagawa ng mabuti. Magkakasama na naging kahalay-halay. Silang lahat ay nagsihiwalay. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ngayon mga kapatid, diba, kung ang ating natatandaan, ito ay parang naimitahin na rin. Siya nawa. Walang gumagawa ng mabuti. Ngayon, anong gagawin natin? Ay wala naman palang gumagawa ng mabuti kahit isa. Wala. Pero sinabi ko sa inyo mga kapatid, yung nakasulat sa banal na kasulatan, hindi na natin pwedeng bawasan, hindi na natin pwedeng dagdagan. Sa kabila ng walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa, may nakasulat doon mga kapatid, na dapat nating pakinggan. Sa kabila ng walang gumagawa ng mabuti. Tingnan nyo doon sa ano. Kailangan kapitan natin ito mga kapatid. Kung sino yung nagbibigay ng dapat gawin dito sa huling araw. May nakasulat mga kapatid. Na magbibigay at ngayon ay nagbibigay sa atin kung ano ang dapat gawin mga kapatid. Kailangan natin itong tanggapin. Sa kabila ng walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa, mayroon sa ngayon na itinangi na nag-iisang tao na nagbibigay sa atin ngayon kung ano ang dapat gawin. Basahin natin doon sa ano, aklat ng Juan 6:63. Mga kapatid, Juan 6:63. Diba nabanggit kanina, walang gumagawa ng mabuti. Ba'y malungkot. Sa mga tao, walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ngayon, ating paluwangin ang ating isipan, palawakin natin ang ating pangunawa. Sa ganong uri ng salita mga kapatid, magtitiwala ka pa ba sa inyong founder? Ay lahat na tao, walang gumagawa ng mabuti. Ba't ka pa maniniwala sa iyong founder? Ay tao. Tao yung founder, di ba? Sa mga relihiyon ngayon. Lalo yung umaamin na sila ang founder ng relihiyon. Dito mga kapatid, sa programang ito, hindi ko inaamin na ako ang founder dito. Ang founder dito ay ang Espiritu Santo mga kapatid. Siya nawa. Hindi ako. Ngayon, ito yung ating gawin mga kapatid. Dahil lang sanglibutan ay punong-punong talaga ng kasalanan. Ito lang ang dapat nating gawin. Ito yung suggest ng inyong maliit na lingkod mga kapatid. Para makaligtas tayo, makatakas tayo sa tiyak na kapahamakan. Andun sa Juan 6, yung pagkagawa, 63 po. 1663. 663. Bago tayo dun mga kapatid, unahin natin yung ano. Juan 6:27 at dun sa 6:63. Unahin natin yung 27. Atras ang konti. Juan 6:27. Ito yung ipinag-uutos ngayon ng ating Panginoong si Isa. Ang isang patunay na ito'y utos niya, simulan natin doon sa 26 hanggang sa 27.
6:26 hanggang 27 mga kapatid, para mapatunayan na ito'y salita ng ating Panginoong si Isa. Basahin na natin. Sinagot sila ni Jesus. Ito yung si Isa. Ang kanyang bagong pangalan ngayon ay Isa, ang ating Panginoon. At sinabi, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. At 27, magsigawa kayo. Kita niyo utos. Hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay, ang Diyos. Siya nawa. Kita nyo, sa kabila na sinabi ng ating Panginoong si Isa, sa banal na kasulatan na walang gumagawa ng mabuti, may ipinag-uutos siya dito na nakasulat sa Juan 6:27. Magsigawa kayo. Utos yun mga kapatid. Ano sa tingin nyo mga kapatid? Utos ba yun o hindi? Utos. Diba napakalinaw? Magsigawa kayo. Hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Yun yung pagkaalam ng iba eh. Ang anak daw ng tao ang ating Panginoon. Maling pananaw yun mga kapatid. Kapag sinasabi mong anak ng tao ang ating Panginoon, ay ang ating Ama hindi sumasa inyo. Dahil ang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay sumasa kanya at siya ay sa Diyos. Kaya pinapahayag natin ng ating Panginoong si Jesus na isa ang kanyang pangalan ngayon ay anak ng Diyos mga kapatid, hindi siya anak ng tao. Pag sinabing anak siya ng Diyos, ang Diyos ay sumasa iyo at ikaw ay sa Diyos. Siya nawa. Maraming relihiyon na nagsasabi na anak ng tao ang ating Panginoon. Pero ako ang nag-iisang nagsasabi dito mga kapatid. Dito sa ibabaw ng lupa na ito, dito, nag-iisa lang ako nagsasabi nito. Ng ating Panginoong si Isa ay anak ng Diyos. Siya nawa. Hindi siya anak ng tao. Ang anak po ng tao, walang iba, kundi ako na nagsasalita sa inyong anak. Na inuutos ng bibig na ito na ginagamit ng ating Panginoong si Isa o Ama, na sundin ninyo kung ano man ang ipinag-uutos ng ating Ama. Yun yung binabanggit dito na dapat na gawin ay yung ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Ito yung binibigay ko sa inyo mga kapatid. Buhay na walang hanggan pag sumunod ka. Kaya maligtas ka eh. Saan ka mang pumunta eh. Yung mga kapahamakan, papahiya sa'yo. Hindi ka ipahihiya ng kapahamakan, kundi yung kapahamakan ang mapapahiya sa iyo. Dahil kaligtasan ang pangako natin ang sa lahat ng sumusunod mga kapatid. Ito ay parang na-memorize natin yung mga salitang ito. Pero yung mga talata, nakakalimutan natin. Pero yung mga salita, yan, nakaukit na yan sa ating puso at isip mga kapatid. Siya nawa. Dahil yung mga salitang yun ay espiritu mga kapatid. Espiritu yun na siyang bumubuhay sa ating laman mga kapatid. Laman na hindi papakinabangan. Kailangan yung espiritu kay natin ang mabuhay sa pamamagitan ng espiritu. Huwag yung laman. Ang ibig sabihin kasi ng laman, marupok mga kapatid. Pag nakakita ka ng kung saan may inuman, pare, chat muna. Ilang manuni ang lalamunan mo. Ay, kailangan ko ng gano'n. Lapit ka kagad. Isang shot hanggang sa maging 100 shot, maging 1,000 shot, hanggang pa sa payhapay na pag-uwi. Yun yung mga ayon sa laman, mga kapatid.
Pare, dito ka muna. Imbis na ikaw ang mangaral, ikaw ang pinapangaral nila. Huwag mong isipin yung mga ganun. Habang nabubuhay tayo, gawin natin kung anong gusto natin. Ay pag namatay tayo, hindi natin yung magagawa. Yun yung kanilang katwiran, mga kapatid. Ay talaga, mamatay ka nga. Pag di ka sumunod. Yun yung mga lihim na bagay ng dyablo, mga kapatid. Ginagamit nila yung mga tao para yung mga tinatawag ng ating Ama ay kanila ding mahila. Kaya pilit nating sinisiksik sa isip ng bawat nakikinig dito na hindi tayo dapat mahawa sa kanila. Sila ang dapat mahawa sa atin. Maunawaan yun, mga kapatid. Siya nawa. Hindi nila tayo dapat mahila. Tayo ang hihila sa kanila sa paggawa ng mabuti, mga kapatid. Kapag silang humila sa atin, talo tayo. Talo tayo dyan. Dahil ang kapahamakan palaging nandiyan. Sumusunod sa mga pagsuway. Kaya ito binabanggit sa atin palagi ng ating Ama. Dahil yun palapit ng palapit ang katapusan ng sanglibutan, mga kapatid. At ito'y paikli. Imbis na dahan-dahan, yung katapusan ng sanglibutan bumibilis ngayon, mga kapatid. Dahil nga sa hinahanap ng ating Ama kung sino yung mga sumusunod, ang hinahanap ng ating Panginoong si Isao Ama ngayon, 144,000, mga kapatid. Iilan pa lang kami. Mahigit pa lang atang 20. May 20 na ba? Meron po. Ngayon, para biglang dumating yung mga yon, kailangan munang may mamatay na 7,000, mga kapatid. Para maglapitan sila. Para magising yung mga tao. Dahil yung mga tao mo, sobrang tigas ng ulo. Grabe. Sabagay, ganun din ako nung araw, mga kapatid. 1990 na yun, pati ang tawa ko natin. Noong year 2000, minarkahan na niya ako. At hindi ko ginagamit yung marka. Hanggang sa tumagal. Eto, 2017 pa lang ako nagsimula. Sa bawat pagsuway ko, mga kapatid, palo ang ibinibili sa akin natin. Sa bawat pagsuway ko sa akin. Year 2000, inuulit ko, minarkahan ako ng ating Ama, pero hindi ko ginagamit. Ayaw kong gamitin. Dahil sa hirap ng buhay, ang akala ko ay yung kaginhawahan ng buhay ay madadala sa kasipagan, madadala sa overtime, madadala sa bilis ng kilos, madadala sa pakikisama sa tao. Pero wala, mga kapatid. Hindi ko nakamit yung kaginhawahan ng kahit kunti man lang. Ginamit ko na lahat, pakikisama, naging kung sa tiyaga magtrabaho, mga kapatid. Baka hindi, kakaunti lang makakasunod sa tiyaga sa trabaho, sa inyong maliit na lingkod, mga kapatid. At tiyagaan ng trabaho, patiyagaan sa pakikisama. Nakikisama ko sa mga bata, matatanda, mga teenager. Kaya natin pakisamahan yung mga matatapang. Yan, papakisamahan natin. Dahil ang alam ko, sa paraang yun, ay gagaan ang pamuhay ko, pero walang nangyari, mga kapatid. Hindi pa rin. At nung na nga, yun, pinakuha ko ng ating Ama. Ginapos niya ako sa kanyang mga utos. Masama man yung loob ko na sumunod
napag-isip-isip ko, ito yung buong katungkulan ng tao. Gagawin ko. Sabi ng ating ama, sa paraang yan, subukin mo ako. Bubuksan ko ang pintuan ng langit sa iyo. Lahat ng kailangan mo sa araw-araw, ibibigay ko. Eh, simple lang naman ang kailangan ko sa araw-araw, mga kapatid. Meron lang bahay na matutulugan na hindi tutulo, hindi ka mababasa. Pag umulan, okay na sa akin yun. O may pagkain lang, 3 beses may pagkain na binibigay ang ama. 3 beses yung araw. Kontento na ako dun. Tapos hindi yung kakasakit. Yun. Solve na ang buhay ko doon. At yun ay binigay sa akin natin. Nung hininto ako yung kung ano ng trabaho. Ito na lang ang ginaganap ko ngayon, mga kapatid. At hindi lang ako, mga kapatid. Yun, may nakakupan din tayo. May mga nasusolve din tayong mga problema. Kapaunti-unti. Sa pamamagitan ng pagsunod na sa utos ng ating Panginoon sa isa. Nakakatulong tayo kahit paunti-unti lang. Dahil sa pagsunod. Kaya ito, lubos kong pinagpapasalamatan ng ating Panginoong si Isaw Ama dahil dito sa biyayang binigay niya sa akin. Ito hindi ko sinusulong, mga kapatid. Lahat ng ito ibinabahagi ko sa sanglibutan. Kung ano ang ibinigay sa akin ng ating Ama, sana sa inyong lahat na nakikinig at walang sawa, sumusubaybay at tumutupad sa utos ng ating Ama, ay ibigay din ng ating Ama sa inyo. Kagaya ng ating Panginoong si Isa, ang kanyang pangako sa atin, na sinabi niya sa ating Ama sa langit, na kung saan siya naroroon, ang hiling niya sa ating Ama sa langit, ay dumuon din yung mga sumasampalataya sa Kanya. Dahil sa kinaroroonan ng ating Panginoong si Isaw Ama, nandun yung buhay na walang hanggan. Nandun yung kapayapaan at katiwasayan, mga kapatid. Mawawala yung takot mo sa buhay. Dahil kasama mo siya. Kasama mo ang may-ari ng buhay. Kasama mo yung doktor ng mga doktor. Kasama mo yung manggagamot ng mga manggagamot, mga kapatid. Kasama mo yung Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. At tiwasay ka, natatahan doon, mga kapatid. At ito pa, mga kapatid, yung pinagbibilin niya na dapat pa rin nating maalaman nandun sa yung binanggit natin kanina, yung sa Espiritu. Ayun, yung 63. 663 na yung mga nahihila ng mga gawain sa sanglibutan, yun yung mga ayon sa laman. Kapit-kapit, lahat ng kontra sa 10 utos, yan ay ayon sa laman, mga kapatid. Pero lahat ng sumusunod sa utos naman ng ating Panginoong si Isaw Ama, yan ay ayon sa Espiritu. Kaya yung ating babasahin dito sa Juan 6:63, ito yung ating mababasa, mga kapatid. Basahin natin. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Kita nyo. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Yung laman, nabanggit natin, yung kumukontra sa buong kautusan. Kalaban ng 10 utos, yun yung laman, mga kapatid. Kaya sa laman, ika na, walang anumang pinakikinabang. Ngayon, ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Kaya manatili tayo sa kanyang mga salita. Pag nanatili tayo doon, tayo ay nasa espiritu, mga kapatid. Kasi sinasabi niya,
ang Espiritu nga ang bumubuhay. Ayon na tayo sa Espiritu mga kapatid kung tayo ay tumutupad ng buong kautusan. Hindi na tayo ayon sa laman. Inuulit ko mga kapatid, lahat ng kontra sa 10 utos ayon sa laman yun mga kapatid. Dahil sabi dito, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Pag-ayon ka sa laman. Tawag ng laman, lalong-lalo na. Karamihan nakakasira ng ano yan. Nakakasira na ng mindset. Mindset ba yan? Yung align ng ating pag-iisip, yung mga ayon sa laman. Yung mga nakikita natin sa TikTok, makikita-kita na yung singit, hindi lang singit, kundi kabiak. Yung kabiak na kabiak ng buo. Alam niya, ibig ko sabihin mga kapatid. Yun, sumisira na yun mga kapatid, ng mindset na sabi niya, sabi ng isang vlogger na kinukontra niya yung mga nagsisipag pakita ng mga singit-singit na sa Facebook, sa TikTok. Maraming galit sa kanya. Sabi nung isang nangangatwiran hindi ako nakikalam ng buhay mo. Hindi ako pinapakailaman, buhay ko to. Bakit pag artista, hindi nyo pinapakailaman kahit makita singit nila? Kami ba hindi pwede dahil hindi kami artista? Nakikitulad sa mga artista. Nasasabi lang nila yun mga kapatid dahil hindi nila alam kung ano yung utos ng ating Ama. Nagtatanggol nila yung mali. Tingnan nyo, lahat ng mali ngayon naglalabasan na. O tandaan nyo mga kapatid, sa October 30, may napakalaking rally sa Pilipinas na mangyayari. Baka baka magiging mitsa ng kaguluhan to mga kapatid. Kung ito ay hindi makontrol ng batas ng tao at pinanood ng ating Panginoong si Isa o Ama, baka gulo, malaking gulo ito. Tandaan nyo, October 30, malaking rally na mangyayari buong Pilipinas. Baka milyong tao to. Lahat, nagkasundo na ang lahat ng mga grupo. Kung ano yung gagawin nila. Manood na lang kayo ng mga bali-balita ngayon. Mapapanood nyo yan. Aking rally sa 30. At huwag na tayong makilahok doon. Tayong mga tinatawag na ating Panginoong si Isa o Ama. Basta ang gawin na lang natin ay yung isa pang binabanggit doon sa 4:23-24 ng Juan. Juan 4:24. Ano ba? 23 hanggang 24. Ito yung nakasulat dito mga kapatid. 4:23 hanggang 24 ng Juan. So, basahin na natin. Datapat dumarating ang oras. Yan, nakuha nyo na to. Sinawa. At ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan ngang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yung Espiritu, yun yung mga salita ng ating Panginoon. Yun ang ating sambahin.
kung ano yung kanyang mga utos. Yun yung ating panampalatayanan, mga kapatid. Dahil yun ang hinahanap ng atin. Na tinutunguhan niya dito sa lupa. Ito yung tinatanaw niya, pababa. Hinahanap niya kung sino yung sumasamba sa Espiritu. At nabanggit nga natin kanina, ang Panginoon ay Espiritu. Ang mga salita, ano ang tawag doon? Ang mga ang Espiritu ang bumubuhay sa laman. Ang bumubuhay sa laman ay walang anong pakinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Yun. Naunawaan niyo mga kapatid kung ano yung Espiritu. Ang Espiritu ay yung kanyang mga salita. Siya Yung nawa. kanyang mga utos. Na hinahanap ng ating Ama dito sa sanglibutan kung sino ang tao na naniniwala, sumasampalataya at sumasamba sa kanyang mga salita. Ang uri kasi ng pagsamba mga kapatid, pag sinabi niya, araw ng Sabat, kayo magtitipon-tipon, doon kayo sasamba. May isang pagtawag pa doon. Araw ng Sabat. Pagtitipon-tipon, dakilak kapulungan. Yan ay ayon sa kanyang salita na siyang Espiritu kanyang ginagawa. Makikita sa gawa mga kapatid kung ano yung Espiritu nating sinasamba. Pag nagnanakaw ka, pumapasay ka, nangangalunya ka, o kaya palagi ka na lang laman ng kalsada, naghahamon. Hindi yun ayon sa Espiritu. Yun ay ayon na sa laman, ayon sa diablo. Kaya para tayo ay maging ayon sa Espiritu, mga kapatid. Dahil yung laman, nabanggit niya kanina na walang anumang mapapakinabang, di ba nabanggit kanina? Sa laman ay walang anumang mapapakinabang. Kaya para hindi ka maging ayon sa laman, doon nga mga kapatid, sa aklat ng mga gawa, 22-23. Oh, ito ay kumbaga sa pintura, sa sasakyan mga kapatid ay napakakapal na ng takot nito. Napakakintab na. Ilang ulit na natin itong nabanggit mga kapatid. Para hindi ka maging ayon sa laman, ganito ang gawin natin. Ando sa 3. 22-23 ng gawa. 3:22 ba yun? Siya nawa. Ayun. Para mahiwalay kayo sa laman mga kapatid. Maging ayon kayo sa Espiritu. Ito na lang ang gawin ninyo mga kapatid. Dahil yung laman, inuulit ko, walang anumang mapapakinabang eh. Ito na lang yung natatamo at nag-iisang paraan mga kapatid. Ang sabi ng banal na kasulatan sa gawa 3:22-23, ulitin na naman natin ito, hindi tayo magsasawa hanggat hindi pa nadadagdagan at hindi pa nakukumpleto ang bilang o kabuuan ng templo ng Panginoon. Ibig sabihin, tahanan ng Espiritu Santo. Kailangan kumpleto ang bilang ng tahanan ng Espiritu Santo. Templo ng Panginoon. Inuulit ko, 144,000 ang kailangan dito, mga kapatid. Ito ang ating palaging pinagdidiinan mga kapatid. Para huwag tayong maging ayon sa laman, ito na. Gawa 3:22-23, tunay na sinabi ni Moises. Tunay. Pag
sinabing tunay, sa English, anong tawag sa tunay na English? True. 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 Totoo. Diba? Tunay, totoo. Ah, Genuine. original. Real. Tama ba? Original. Siya na Genuine. nga. Real. 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 Genuine. O, diba? Pure. Tunay. Naniwala ba kayo na ito ay tunay? Mga kapatid. Siya nawa. Ito yung nakasulat eh. Binabanggit natin kanina pa na hindi na natin ito dapat bawasan. Magkakasala lang tayo. Hindi natin ito pwedeng dagdagan. Magkakasala tayo. Kaya ito yung banggit niya. Tunay na sinabi ni Moises. Kita nyo. Ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko. Sinabi ni Moises doon na tunay. Mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo sasalitain niya. O, walang labis, walang kulang. Lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Kaya dito mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, bawal dito ang sinungaling. Kailangan tayong lahat dito kapaki-pakinabang mga kapatid. Dahil ang kasinungalingan, hindi yan papakinabangan na panghabang buhay. Papakinabangan mo yan, pangsamantala lang. Ang pangako ng ating Ama dito, walang hanggan mga kapatid. Kaya bawal dito ang kasinungalingan dahil ang kasinungalingan ay hindi yan kasama sa walang hanggan. Kasama yan na masisira mga kapatid, yung kasinungalingan. Dahil yung kasinungalingan, yan ay piyesa ng mga masasama at makasalanan. Dahil ang makasalanan at masasama, yan ay pawang lilipulin ng ating Ama dito sa balat ng lupa. Kaya yung kasinungalingan, inuulit ko, yan ay piyesa ng masasama at mga makasalanan. Kaya ito, sa lahat ng sasabihin ng propeta na kagaya ni Moises, kanyang sasalitain, ay dapat pakinggan. At sa 23, at mangyayari. O, naniniwala ba kayo na ito mangyayari? Siya na nga. Inilinaw natin mga kapatid, pinagdidiinan natin ang bawat himaymay ng talatang ito. At mangyayari. Asulat mga kapatid, mangyayari talaga. Na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupok sa inglobos. Diba? Mangyayari. Na hindi makinig ay pupok sa inglobos mula sa gitna ng bayan. Ay, parang kwento, parang dinamita ito. Na pag nakakita ng kumpulan ng mga isda, di ba, binabagsak sa gitna ng karamihan ng isda. Sa gitna ng mga bayan. Kaya tinawag akong nasa gitna ng mga bayan mga kapatid. Ang malinaw na kasagutan dito, ako ay linabas ng ating Ama sa gitna ng inyong mga kapatid dahil kilala ako ng kaliwa, kilala ako ng kanan. Parehas akong nakaranas ng mali nilang gawain. Kaliwa at kanan, pinaranas nila sa akin ang kanilang mga kamalian. Kaya ako'y nasa gitna nila. At ang gitna mga kapatid, yun yung diretso. Kaya sabi ng ating Ama, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Siya nawa. Kaya ako mga kapatid ay nasa gitna. Nasa gitna ako ng inyong mga kapatid. Kaliwa man o kanan. Sana mga kapatid, nadagdagan kayo ng kaunting kaalaman at ito'y mapupunuan pa natin sa mga susunod pang
mga Sabado ng ating pagsasama-sama muli dito rin sa ganitong araw at oras ng pagsamba na pinag-uutos sa atin ng ating Panginoon. Tandaan ninyo itong mga talata ngayon natin binabanggit dahil hinihimay-himay natin isa-isa kung ano ang ibig sabihin ating pinagdidiinan upang mas lalong malinaw sa inyong pangdinig at pangunawa, mga kapatid. Mga kapatid, hanggang dito na lang muna tayo at muli tayo ay pansamantalang maghihiwa-hiwalay at sa susunod na mga araw na darating na ganito ring araw at oras tayo ay muling magkikita-kita. Sa inyong lahat mga kapatid na walang sawang nakinig sa maliit na programang ito ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari. Sa inyong lahat mga kapatid, ang biyaya, awa ng ating Ama, pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng Hari ay sumalit ng lahat. Siya nawa. Siya nawa. Pakinggan nyo pa mga kapatid ang patotoo dahil yan ay kailangan. Yun yung tunay na saksi. Sa susunod ating babanggitin yan kung sino talaga yung tunay at original na saksi na dapat tumayo. Tas natin ating kanang kamay. Sabay-sabay tayo magpapatotoo. Ang magpawalang halaga sa utusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Kaya kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng huling sinugo ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa, ay pawang tapat at totoo na natatanging gawain at hakbangin tungo sa pagbabalik loob sa Ama at pagbabagong lahi na ayon sa kalooban at buong kautusan ng Ama sa langit. Ang pinagkakatiwalaan at sinugo ng Panginoong si Isa sa gawain at sa mga pagkakaisang ito ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat na pakinggan ng lahat ng mga tao sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa 3:22-23, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong si Isa o Ama ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo isasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang iyon ay pupuksaing lubos sa gitna ng bayan. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Ayan, magbatian na tayo ng pagbati mula sa Ama ng kasiwasayan at kapayapaan.